Good afternoon guys. After ng lunch out namin, dumiretso kami dito sa Mandaue Foam sa may Shaw Boulevard. And magtitingin kami ng Christmas decors plus yung mga kailangan pa namin gamit sa bahay. Ito nga po pala yung bagong kwarto ni Kyle. Naka-sale lang. Ayan o, ayan yung David ni Kyle o. Kasi ito yung David mo eh. Oh. Black. Kailangan mo rin yun. Babasag yan. Ayan, ganda na kwarto ni Kyle, no? Naka-sale sa Mandaue. Pero black to eh. Pwede rin to kay daddy, oh. Ganda, oh. Nakasale na lang to. 2,695. Ganda rin tong mirror. 3,051 na lang to. Pwede to, ah. Ganda ng chair. Mas maganda ang chair ko. Anong chair mo? Wala ka naman chair, ah. Yung kulay blue. AC. Ayun yung lampo. Para dito dito sa ako bilang mesa. Oh, dito naman parang CR natin. Ganda nito. Ayun na, yung cabinet area niya, na? Okay lang, oo. Ganda, no? Okay. Pag hindi ka magpapagawa na, lalagyan mo na lang ganyan. Yung binili natin na, Oo, nasa shelf. ganda niya, oh. Parang sa Manda namin. Pero mas social to. And nasa 20,000. Ito, 20,000. Itong nasa gitna niya, 8,000. Yung kabila, hindi ko makita kung magkano yung presyo. And ang ganda rin ng dining table niya. Para sa team, puti. Ang kahoy. Ito yung table lamp na gusto kong bilhin kay Kyle. Pero isang floor lamp yan eh. Yung mas gusto ko yung floor lamp. Tingin kami ng mga showroom nila for more ideas. Kung paano ko ayusin yung room ni Kyle. Tingin ako ng mga showroom. Pwede rin itong salamin na to kay Kyle. Mura pa. Partner pa na sa kwarto niya, puti. Huli. Paro di kulong. Bedroom nyo?
ko. Sandali lang po, sir. Yung kasi sinabi ko ano pong coffee gusto niyo today. Ganda naman ang office mo. Bagong renovate to, sir. Hindi ko alam ito pala gusto mong office. Parang girly. Mambabae. Yung color ng wall. Parang peach siya eh. Pero sa camera ko parang peach yung color sa camera, light brown. Pasok tayo sa bagong office ni Daddy. Oh, ba't may receptionist ka pa ngayon? Ba, may mga locker area ka pa? Ang galing, no? Minsan na talaga nilang ready sa office, ready sa ano. Kaya sa kabila, salon yung itsura. Ito, office. Magkano yan? 600. Ito yung salon niya. Ang galing. Ang galing na naisip dito. Tapos ready na yung mga cabinet Saan niya. yung ginamit niya? Yun na. 3-1 lang pala tong ano niya, yung mesa niya. Ganda ng mga showroom nila ngayon dito sa Mandaue Foam. Sa Shoto, sa Shaw Boulevard. Mandaluyong. Dinayo pa namin ang Mandaluyong. Ayan. Ayun, no? Shurak ba yun? Yung puti. Storage cabinet lang talaga. Pasok tayo sa room 1. Ayan. Para magka-idea kayo. May pa-dresser pa. Cute. Dalawa yung dresser. Mahilig mag-ayos tong batang to. Ito naman yung room 2. Ito isang pinagpipilian ko. Yung side table na to. Pero parang floor lamp na lang kinuha ko. Parang ayaw na namin yan. Ayan, dito naman ang kanyang study table at closet. Ganda. Man tayo sa kitchen. Ganda. Gusto ko yung color nito. Dali. Hindi na maganda ng paan. Oo. Ganda, no?
Ito na pala guys, yung Christmas tree namin. Yan, ganyan na lang siya. Ganyan namin tinago yung Christmas tree namin. Bakit pa ganyan? Hindi taas na lang, ihubad pa taas na. Kaya sabi ko, ano mo? Para isusot na lang ulit natin next time. Kaya naman yata eh. Yan namin siya tinago. Din namin siya dinisassemble. And even yung lights, alam ko din na namin tinanggal eh. Alam ko nakalagay pa rin yung mga lights niyan. So, tatanggalin muna siya ni Daddy. And, nagluluto rin kasi ako. Ayan, nakasalang yung, gumagawa ako ng cheesy beef. Pang rice bowl siya. Parang gyudon lang yun, tapos lalagyan ko ng cheese sa ibabaw. Si Daddy, magbuhubad siya ng Christmas tree. Hindi ba kaya, mahal? Kasi pag tinape natin, mahirapan ulit. Tinape natin. Tapos, ito na ibang mga Christmas decors ko. Ito yung mga dati na. Ayan, ito. Pinaghalo ko na kasi. Tapos ito, saka yung nasa black na box. Pero itong mga naka-brown bag, mga bagong pinamili ko sa Mandaue Foam kanina. Plus, ito yung bilhin na naman namin para kay Daddy na shelves. So, ayan na ang pagtanggal ng damit ng Christmas tree. Yan, ganyan lang namin siya tinago, guys. Then, dali na. Hindi na kami mahirapang mag-assemble. Last year, di kami na Christmas tree. Dahil nasa Mandaluyong kami, and wala namang paglalagyan tong tree namin. Ito naman ang tree na meron kami. Ang laki nito, tsaka ang taas. Kalimutan ko na magkano to. Kung magkano namin nabili to. Panoorin nyo na lang yung vlog ko 2 years ago. Para malaman nyo kung magkano tong Christmas tree na to. Pero maganda siya. Meron na siyang, ayan, yung mga pula-pula. Ano yung mga pula-pula tawag dyan, Daddy? Tsaka may pine cone na siya. Meron na siyang decor kaagad. Actually, pag ganyan lang, sa ganyan ng ilaw, pwede na. So, ayan. Kaya na ni Daddy yan. And, balik, hindi na abot ni Daddy. So, hindi na kinaya ni Daddy. Kailangan na ng chair. So, ayan guys, yung aming tree. Excited na ba kayo mag-decorate for Christmas? Sobrang late na kami. And ito, ang dami namin inuwi kanina. Sale sa Mandaue Foam, up to 35%. Iba pa nga, 50% off eh. And nakatuwa yung mga pinamili namin. Sulit naman siya. And mga kailangan din namin yun. Ayun, kailangan lang i-check dito kung umiilaw pa yung Christmas lights niya, Daddy. So, ayan. Ha? So, ayan yung tsura ng tree, guys. And, papailaw ko muna kay Daddy. Tublikan ko kayo. And, ayan na ang ating tree. Merry Christmas! Ayusin ko pa. Hindi ko mas steady yung lights. 3 kasi yung magkakadikit na ilaw. Kaya, ang hirap din ipagsabay-sabay. Hindi ko mahanap kung sa ko pa nilagay yung mga dulo niya. So, pakita ko muna sa inyo ng ganyan. Yung twinkling pa yung lights. Wala pa yung kahit ano. Talagang meron lang siyang mga konting decor na. And 2 years old na tong Christmas tree na to. Ang first Christmas tree namin dito sa Malabon. It's 10:15 PM na guys. And tapos na ako mag-prep ng baon nila. And ito na yung cheesy beef na rice bowl. Parang beef gyudon nga lang siya. And then nilagyan ko lang siya ng cheese whiz on top. Dapat, tatap ko pa siya ng spring onions. Kaso wala nang available na spring onions kanina sa supermarket. Kaya tinap ko na lang siya ng toasted na sesame seeds. Tikman namin yung ganito sa Tokyo. Pero mas maraming cheese sa ibabaw. And yung cheese sauce yung ginamit doon siguro. Meron kami cheese sauce din dito. Pero ito na lang tinry ko munang gamitin. Pag next time, pag huwi nila, pag gusto nila yung mas marami, then siguro tsaka namin tatry yung ganun kadami. So ito yung baon nila for Monday, for tomorrow. Ginawa ko na ng maaga para bukas iinitin ko na lang. Kasi bukas may flag ceremony. Maaga yung mga bata. Ayokong mangarag sa pagluluto at sa pagpe-prep ng pagkain. Kaya naman, ngayong gabi pa lang, nagsaing na ako. And then, niluto ko na nga to. Katulad ngayon, ang tagal pa rin naluto ng beef. Parang 30 minutes pa rin kahit sukiyaki na to. Pero feeling ko, hindi ganun kanipis kasi yung sukiyaki. Cut na nabili ko pa din. So, here's our Monday baon, guys.
Good morning, guys. May Christmas tree na bumubungad sa akin. Pagbukas ko ng pinto ng kwarto. 5:30 na. Mas late akong gumising kasi i-heat up ko lang naman yung food. Napakita ko na naman sa inyo kagabi. And ito rin yung bumubungad sa akin. Ang gulo, diba? Yung mga bata, napuntahan ko na sa room nila para gisingin. And mag-heat up lang ako ng food. Yun lang ang gagawin ko. And aayusin ko lang din yung mga dry tissues dito sa kusina. Gawin ko muna yung baon nila, guys. And I'll see you all later. Good morning and goodbye. Alis na sila, guys. Makamalit na sila sa flag ceremony. Sasama rin ako maghatid. See you later, guys. Bye! And here's our baon for tomorrow, guys. Tuesday tomorrow. And ngayong gabi ko niluto to. Ito rin yung dinner namin, yung beef pares. Wala akong spring onion, kaya ayan lang ang itsura ng beef pares natin. And yung rice, naglagay lang ako ng konting parsley. Niready ko na kaagad yung baon ni daddy lang. Siya lang magbabaon kasi yung mga kids, maagang dismissal nila. And makakakain sila ng lunch dito sa bahay. Kaya isa lang nakita nyo nakaprep na lunch for tomorrow. Excited din yung mga kids, sa sabay sila kakain kasi mainit yung food pag sa bahay. Good afternoon, guys! 2:30 na and ngayon pa lang tayo maglilibot sa bahay ngayong araw na to. And ang saya na nakikita ko paglabas ko pa lang ng kwarto. Kagabi ko na to niline up pero hindi ko pa napapakita sa inyo. And of course, naka-on din tong aking tree. Wala pa siyang kahit anong decor pero sobrang saya ko pa nakikita yan. Inoon ko siya pag umaga, pagkagising ko. And paggabi din, pa nagpiprep ako ng pagkain, pa nagsisimula na ako magluto, inoon ko din to. And ito ang itsura ng bahay, guys. Mula dito sa pinto namin, sa main door. And makita nyo naman na magulo pa. Meron pang ang box doon ng furniture na kailangang ayusin. Shelves yan para sa gym ni daddy. And hindi pa rin Pasko. Itong aking sa sofa, soon, magagawa na rin natin yan. Kagabi, ito ang ginawa ko. Nilabas ko itong mga old na Christmas decor ko dun sa mga boxes, sa mga plastic. In-unbox ko lang muna sila para makita ko muna and malatag ko lahat kung ano yung meron ako. Natuwa nga si daddy pag uwi niya. Sabi niya, oh, bakit may mga army kang nakalatag dito? Ang cute daw tignan. And ako rin naman, ang cute-cute tignan. Natutuwa nga ako na makita sila dito lahat. And madami-dami na rin pala itong naipon ko, over the years. Magki 6 years na kami dito sa bahay. And yan na yung mga naipon kong Christmas decor. Wala pa nga dito yung mga throw pillow cases ko na for Christmas din, syempre. Tsaka mga throw blanket. Actually, yung wreath ko, nakalimutan ko pang kunin. Mamaya ihahabol ko na lang dito. Pinakikita ko muna sa inyo to, pero mamaya, tatry kong ma-haul kung maaalala ko pa yung mga presyo nila. Or papakita ko na lang siya sa inyo. And itong box na to, metal shelves to, na nabili namin sa Mandaue Foam ng 30% off. 8.1 something yung original price niya or 8.5. Nasa 5.7 na lang to ngayon. Kaya binilhan ko na si daddy ng 2 shelves. Kasi papatanggal na nga namin yung mga cabinet niya sa gym. And ito na lang metal shelves yung papalit namin. Ayan yung itsura niya, guys. Para iwas anay na rin. Dahil talaga namang wala na kayong magagawa kasi kailangan namin i-maintain yung pagpapaspray lang dito sa bahay. And sa ngayon, syempre, para maiwasan na rin, kung pwedeng mapalitan ng mga metal yung iba, papalitan na. Kasi hindi talaga namin ma-point out saan ang bahay ng anay. Pwede daw kasing wala dito sa bahay namin, pwedeng nasa tapat ng bahay namin o nasa layong lugar pa dito sa amin. And harap namin Malabonso. Kaya naman, maraming puno doon, pwedeng yun din ang source or hindi natin alam kung saan meron talaga. And ito pa yung ibang mga napamili ko sa Mandaue Foam. Babalikan natin to. Pakita ko muna sa inyo yung bahay. So ito ang itsura ng area na to. Sorry sa ingay, guys, umaga ngayon. Ang ingay ng mga sakyan sa labas. And from this view, ito naman ang itsura niya. Ang dami kong kalat, no? Ang dami nakakalat sa bahay ngayon. Pero masayang kalat naman yan. Maayos ko din yan. Madi-display ko na sa bahay soon. Ngayong linggo na sana yan. Ito naman ang dining area na sobrang eyesore na. Yung nagkukulang salamin. Doon. Sa may right side. Sabi ko kay daddy, daddy please naman. Orderan na natin yan at gawin na natin. Dahil talagang
Ayoko nang makita tong lugar na to. Nakakasira siya, nakaka-distract siya ng itsura. At alam ko may nag-comment na nga sa inyo na distracting to. Ako din, huwag kayong mag-alala. I feel you. Hindi ko rin gusto nakikita to, yung may kulang dyan. And ito naman ang ating kitchen, guys. Malinis na kanina pang umaga. Maraming dry dishes na kailangang ayusin dito kanina. Pero inayos ko na lahat yan habang nagbibisi yung mga bata. At saka pagkahatid namin, binalikan ko rin yan. Hindi na ako nag-vlog kaninang umaga. Gusto ko kasing chill lang yung umaga ko. Sabi ko mamayang hapon na ako magba-vlog kapag nag-haul ako or pinakita ko sa inyo yung mga Christmas decors ko. So, walang nangyaring vlog kayo ng umaga. Pero syempre, may nangyaring mga gawaing bahay. And itong dishwasher, tapos na yan. Kailangan ko na lang siyang i-unload. And mamaya, luto naman. Siguro mga 5 PM na para naman sa baon nila bukas at dinner namin. So, ayan ang itsura ng sala, guys. And pasok tayo sa master's bedroom naman. And ito naman ang master's bedroom. Kaya na umaga pa lang nalikpit ko na yan, guys. Kilala nyo naman ako. Hindi ako pwede magpahinga ng magulo to. Habang nagka-shower pa lang si daddy, inaayos ko na to. And mabilis na lang kasi siyang ayusin dahil bed na lang halos ang inaayos ko talaga dito every single day. Dahil doon na nga yung mga batang tutulog sa room nila. Kanina habang nag-binge watch din ako sa YouTube, nag-fold din ako ng mga clothes. Hindi ko pa lang siya nalalagay sa cabinet ng mga bata. Pero yung sa amin ni daddy, nalagay ko na sa closet namin. Tinamad ba akong dalhin yan sa room ng mga bata. Pero maya-maya lalagay ko na rin yan doon. Nag-iisip ako pang maigi kung magki-Christmas decor pa ba ako dito sa room namin. Or doon na lang ako sa labas magko-concentrate. Sa living area, sa kitchen, tsaka sa dining room. Pero we'll see kung ano ang maiisipan ko. Kung maiisipan ko pa rin itong lagyan ng Christmas decor, bahala na. Darating tayo dyan. If ever nade-decorate ko naman siya, siguro sobrang simple lang. Hindi ko alam parang ayokong gawin yung green na ginawa ko last year. Gusto ko parang minimalist lang. Kasi gusto ko i-retain pa tong brown na to. Parang masaya pa ako sa color na to kasi. Sabi ko kay daddy, mas gusto ko siguro yung wreath na parang ratandin or yung brown na magko-complement or magbabagay dito sa room namin. So, ayan na yung master's bedroom and balikan tayo dun sa ating ihuhol. Umpisahan natin dito sa floor lamp. Ayan, kulay puting floor lamp lang and very simple lang dahil para sa room ni Kyle to. And ang original price nito is 1,385 pero I got this na lang for 969.50 dahil naka 30% off siya. Noong unang akala ko, nasa 1,000 din yata siya. Pero yun nga, nag-discount pa sila kasi nung pumunta kami, actually ang Mandaue foam ngayon, naka up to 35% off. Pero may mga items din sila ha, na naka 50% off. And isa na yung lamp na to. Kung nakita nyo naman, ayan, meron patataka ng Mandaue foam. Hindi na nila tinanggal. Nag-iisa na lang daw to. And wala na kami nakuha ang stock. Ito na yung display. Pero maayos pa naman siya. Ang original price niya is 735. Pag 15% off, 625. Akala ko talaga 625 to. Pero 367.50 na lang to. Dahil naka 50% off na yan. Ayan ang itsura niya guys, pa nakatagilid. Ang cute niya, 'di ba? Actually, may matching to. Etong lamp na to. May kamatch yan na table lamp din. Kaso ayaw ni daddy ng matchy-matchy daw. Gusto niya, iba. And may mga nakita kaming black na magaganda. Kaso white yung nasa room ni Kyle ngayon talaga. Sabi ko nga kung black yung room niya, sana maganda. And yung sale ng Mandaue foam is up to January 7. Sa pagkakaalam ko, check their FB page para mas malaman nyo yung tamang date. Pero I think January 7 nga. Next naman is itong Angel Topper. Ang original price ito is 1,005 and nakuha ko na lang siya na 700-350. Actually, pinag-iisipan ko kung gusto ko ba talaga to, kung magbabagay siya sa tree namin. Nagagandahan ako sa kanya pero naaalangan ako kung ito ba yung gusto kong topper. Pero sabi nila, di kunin ko na. Pwede ko naman siyang i-decorate sa ibang lugar pag hindi ko siya gusto sa ibabaw ng tree. And the first time magka-try ako ng ribbon sa Christmas tree. Dati napaka-minimalist ng tree ko. Pero ngayon gusto kong i-try ito. Kasi nakita ko tong ribbon, nakasale na siya. From 255 and 9.14 meters na to and 2.5 inches siya. 178.50 na lang to. Kaya dalawa yung kinuha ko. Pamakabalik pa ako ng Mandaue, gusto ko pang kumuha ng isang pang klase. Ikikip ko lang yun para sa next year. Kasi sayang yung mga sale nila ngayon. Lalo na ngayon na papalapit na yung Pasko, mas mura na yung mga ganto nila. Kaya baka kumuha ko ng isa pang gold. And next one naman is itong star na ornament from 85 pesos, 29.50 na lang yan. And tatlo lang yung kinuha ko niyan. Bumili rin pala si daddy ng outlet.
Itong Universal Outlet. From 105, naging 63 na lang yata ito. And ito ring hook, coat hook. Pero gagawin namin siyang sabitan ng bag ng mga girls. From 90 pesos, 63 pesos na lang yan. And next one naman, itong mga cute na Santa. Na Christmas ornament din. Na tree ornament. Ngayon ko na napansin, na si Santa ay malinaw na yung mata yung isa. Nawala na yung salamin niya. Kasi pinakuha ko na lang to sa tree na nakadecor na doon. Dahil wala na to, guys. And this one, from 285, 199.50 na lang to. And 6 yung kinuha ko nito. Wala na kasi talaga, kaya pinakuha ko yung nasa tree nila nakabit na nakadisplay doon. Kaya kung makikita nyo, may mga glitters na siya. And hindi ko napansin, natanggal yung specs ni Santa. Hindi ko alam kung nandiyan lang sa table or talagang nawala na. Pero okay lang yan. And next one naman itong candy cane. From 170, 119 na lang siya ngayon. 3 sets yung kinuha ko na taga-dalawa. So may 6 pieces ako na candy cane. And nag-add din ako nitong medyo medium size na Christmas balls. And this one, from 210, 147 na lang siya. 2 pack yung kinuha ko, so total of 8 pieces. And syempre, kumuha rin ako ng mga extra large na ornament. And this one naman, from 440, 308 na lang to. And isang pack lang kinuha ko, gold at saka red. Actually, gusto kong magdagdag sana ng red, kaso wala na. And last but not the least, how cute is this one? Gusto ko talaga to. 30-piece set to na Christmas ornaments. And from 760, 532 na lang to. Sabi talaga ni Daddy, isa lang daw yung kunin ko. Pero kasi, isa lang yung reindeer niya, and isa lang din yung bird na kasama. Sabi ko, gusto ko naman lang ng 2. Pwede ko namang ilagay yung mga balls sa mga jars or sa vase para pwede kong gawing decor din kung sobra na. And ang ganda-ganda niya talaga. Kompleto na rin siya. Ayan, may mga Christmas tree na siyang maliit. May snowflakes and may stars. Tapos yung ball na kasama niyang Christmas balls, iba-iba yung texture niya at saka yung color. Kaya naman, sabi ko, 2 kukunin ko nito. Kasi sayang din, kung magkukulang, babalik pa ulit ako doon. So, ayan na guys, yung lahat na napamili ko sa Mandaue Foam. And kung naghahabol din kayo or gusto nyo mag-add ng mga Christmas ornaments, now is the time kasi naka-sale sila. Sayang yung sale. Para makapag-ipon din kayo ng Christmas decors for next year or ihabol nyo na mailagay pa sa mga Christmas tree ninyo or pang-decor nyo sa bahay. Actually, ang daming sale sa Mandaue. Nilibot ko naman kayo. Ang daming mura ngayon doon. And kung nagpaplano kayo na mag-makeover ng bahay ninyo, magpalit ng furnitures, ng beddings, sobrang madaming makikita ngayon doon. May babalikan pa nga ako doon na Shurak para kay Kyle. Kailangan ko lang magsukat. Kasi sayang yung sale nila. Usually talaga naggaganyan sila year-end sale. Kaya pag end din ng year, kung ano yung mga kailangan din namin, nililista namin. May mga balak pa kaming mga bilhing mga ilaw. Kasi mga kulang-kulang pa din kami. I-haul naman natin tong mga old na Christmas decors ko. Hindi lahat kaya kong bigyan ng presyo kasi baka nakalimutan ko na rin talaga sila. Sa tagal ba naman nito, iba rito 6 years na. And yung memory ko ay medyo nababawasan na. Kaya hindi ko masasabi lahat yung presyo. Pero kung gusto nyo malaman yung presyo niyan, balikan nyo po yung mga old vlogs ko ng Christmas decor haul. Sigurado ako na nandun lahat yun dahil pinanood ko nga ulit yun. Pero di ko pa rin talaga naalala magkano tong mga to lahat. Unahin natin to si Santa na lumabas sa window. And yung lamp niya, pwede nyo lagyan ng ilaw. This one, nakuha ko lang to ng 2.5. Alam ko nasa 4,000 yung original price niya. Pero binigay lang sa akin ng 2.5 yan. And yung next one naman, yung mga Christmas stockings ko. Total of 5 yan. Andito pa yung isa. Ito hindi ko na talaga maalala magkano bili ko dito. Isa to sa mga unang binili ko talaga dati. Hindi ko alam kung nasa 150 lang to or 180. Pero lahat to sa Arkidapitan ko nabili. And next one naman, itong mga sinasabi to sa doorknob dapat. Pero plan ko, either ilagay ko lang siya sa harap ng pinto or ilalagay ko sa tree. Tignan natin kung saan siya mapupunta. And this one, nakuha ko to ng 750 for 6 pieces. Merong gnome, may snowman, at saka merong Santa Claus. And itong nutcracker ko, matagal na rin to. Hindi ko alam kung 1,000 ko lang nakuha yan or 1,500. And this one naman, I got this at SM Department Store. Alam ko mga 1,350 ang presyo nito.
Itong Santa Stop Here sa SM ko rin ito nabili and hindi ko na maalala ang presyo niya. Umiilaw yan, pero ngayon sira na yung ilaw niya. And itong brush tree, sa SM ko rin nabili to. Hindi ko na alam kung magkano, pero alam ko medyo expensive to eh. Kaya isa lang yung binili ko. And may kasama yung mga lights na naka-jar. Wala na, nasira na lahat yung mga yun, nabasag na rin. Kaya ayun na lang natira. And then yung Christmas tree sa back naman, yung green na yan. Mga babasagin to guys lahat ha. Itong mga tong susunod na papakita ko sa inyo. Ito di ko na maalala ang presyo kung 800 ba yan or 350 each. And sumunod naman itong si Santa. Matangkad to si Santa. And 4 yan. So iba-iba yung mga buhat nila. And lahat sila nakainom. Lahat sila namumula. Ito nabili ko ng set. 1, 2 ang pagkakatanda ko. And then this one naman, set ko rin tong nabili. Sa pagkakaalala ko, 750 to eh. Ang pagkakabili ko rito, kung di naman 750, basta mga ganung nag-range lang. 750 to 1,000 siguro. Pero tingin ko na sa 750 lang kasi mas maliit siya dun sa mga Santa dun sa likod. Next one naman, ito ang aking 6-piece na choir. 1,000 ang kuha ko dito. And ayan, iba-iba yung sizes niya. Yung dalawa sa likod, pareho ng size. And then may medium size, tapos may sumunod ulit na pareho. And then yung may pinakamaliit na yun. Tuwang-tuwa ako dito kasi ang mura lang niya, 1,006 na piraso na. And ito rin, set din to, pero nabili ko to ng hiwa-hiwalay. Una kong nabili, itong mataas na to, noon pa, at hindi ko na matandaan ng presyo. Pati itong dalawang nasa gilid na Santa, pwede nyo siyang lagyan ng mga candies. Nalagyan siya ng candies, actually nalagay siya sa table. And hindi ko na matandaan yung presyo nito. And this one, free na lang yung binigay sa akin dahil ang dami kong binili noon. Next one naman itong snowman ko na love. Alam ko, 800 ko lang to nabili. Nakakita lang ako doon sa message niya na love press. Ang cute din ng mga snowman. Next one naman itong cookie jar set. Nabili ko to sa SNR. And hindi ko na maalala yung presyo. Pero nasa 1,350 lang yata to. Nakasale to nung binili ko. And sa kitchen ko to din display. And sinamahan ko rin siya nitong coffee mug set. Para sa amin daddy. Pero ito lang din namin ginagamit to. Decorative purposes lang talaga yan. And meron din tayo nitong cute na wine holder na si Santa. Hindi ko na rin alam ang presyo nito. And then kung nakikita nyo yung mga boxes, gift boxes sa likod, nabili ko yan before. Sale yan sa SNR. May mga kasamang cookies yan, candies, chocolates inside. And nakasale na yan noon kasi nabili ko to Chinese New Year na. Basta yung Christmas and binili ko siya. Binilang ko rin yung nanay ko niyan eh. Nakatuwa lang kasi yung boxes niya. Actually, boxes lang ako after and plus na lang na may laman siya talaga sa loob. And ito naman yung mga Christmas ornaments ko. Mga unang nilagay ko doon sa tree namin. Mura lang to. And meron akong small Christmas tree dito. Umiilaw to guys. Nakalimutan kong isaksak. Umiilaw yan. And 750 ko nabili yan. And ito naman si Santa na nasa lamppost. Hindi ko na maalala presyo nito. Sa Mandaluyong pa lang, decor na namin yan. Plus more Christmas ornaments sa back, yung mga balls. Hindi ko rin naman kasi sure kung itong mga Christmas decor na to ay mahahanap nyo pa. Siguro yung mga nasa tapitan, may mga kapare-pareho pa rin yan. And yung sa SNR, baka meron. Pero yung the rest, baka hindi nyo na makita yan dahil matagal na talaga siya. Kasi naipon ko na talaga to over the years. Unti-unti, dagdagan decors. And ayan na siya, dumami na. Nakakatuwa lang silang tingnan sa ngayon. Nasama-sama sila. And siguro mas makakatuwa din kapag nakalagay na sila kung saan sila dapat i-decorate. Yan na silang lahat. Ready for battle. Sobrang nakakatuwang tingnan sila dyan. Nakaka-happy. Ngayon pala nakaka-happy na yung itsura nila. Alam ko na-excite na rin kayo para sa Christmas decorate natin. Kaya naman, magsisimula na akong mag-decorate. Lalagay ko rin yung link ng mga vlogs ko na related dito para makita nyo yung mga presyo nito and kung saan ko nabili talaga kung mali yung mga nasabi kong iba. And ito na ang itsura ng ating tree. Ito na yung mga ribbon na nalagay ko. Ito yung other side na malapit sa door. Ayan ang itsura niya dito. And ito naman sa kabilang side pa. Ang ganda niya, nakakatuwa. Ewan ko lang kung na-appreciate nyo. Pero ako, tingin ko, ang laki na ng nilaman niya sa Christmas tree. And the first time ko lang gumawa nito. Kaya nakakatuwa na naging okay naman siya. And now, time to put the big ornaments. Yun ang next step. Kasi wala naman akong mga sprays, wala akong mga clusters na ilalagay, mga picks.
Hindi ako bumili nun, kaya yung big ornaments na ako, guys.